Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay September 2, 2024 at narito ang update ukol sa minomonitor natin na sama ng panahon na si Tropical Storm Enteng. Bahagyang nag-intensify pa at bumagal din ng kilos ni Bagyong Enteng habang binabaybay pa rin ito yung karagatan silangan ng Bicol Region at hulitong namataan sa coastal waters ng Binzons, Camarines Norte. Taglay na nito yung lakas ng hangin na 75 km per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 90 km per hour. Ito ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour at sa kasalukuyan ay patuloy pa rin itong nagdudulot ng halos tuloy-tuloy na mga malalakas na pagulan dito sa area ng Bicol Region maging sa bahagi din ng Quezon. And also ngayong araw, magdudulot din ito ng mga malalakas na pagulan at hangin dito rin sa area ng ilang areas pa ng Central Luzon at Southern Luzon maging dito rin sa bahagi ng Metro Manila. Samantala, ang southwest monsoon o habagat naman ay patuloy na umiiral dito naman sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas kung saan meron din po itong mga dalang pagulan dito sa kanluran ng Central at Southern Luzon, maging sa kanlurang bahagi din ng Western Visayas. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Enteng, generally ito ay kikilos pahilagang kanluran in the next 24 hours at posible po itong maglandfall dito sa may Isabela, Cagayan area ngayong hapon o gabi. At kapag nga po nagkaroon ng mas westward or mas pakanluran na kilos itong si Bagyong Enteng, ay hindi rin natin i-rule out yung possibility na ito ay maglandfall dito sa may northern portion ng Aurora. Samantala, bukas naman po ng umaga, si Bagyong Enteng ay kikilos naman pakanluran, hilagang kanluran at posible din po itong maglandfall dito naman sa Batanes Island area or sa Babuyan Islands area kung saan nakita nga po natin na kapag binaybay nito ni Bagyong Enteng ang Luzon Strait, possible po yan bukas hanggang sa Wednesday ay babagal po ang pagkilos nito habang ito ay unti-unting nag-i-intensify pa. And also, nakita po natin ay kikilos naman po ito ng west-northwestward habang bumibilis na yung pagkilos nito palabas naman ng ating area of responsibility by Wednesday evening or Thursday early morning. At dahil nga po nakita natin na meron tayong developing ridge of high pressure area sa hilaga nito ni Bagyong Enteng, hindi po natin inaalis yung possibility na mas magkaroon po tayo ng westward shift or mas maging pakanluran yung kilos ni Bagyong Enteng kung saan kapag po naging mas pakanluran yung kilos nito is magdudulot po ito ng mas maraming amount ng rainfall dito sa mainland Luzon. And para naman po sa ating forecast intensity, hanggang Tuesday ay mananatiling tropical storm category si Bagyong Enteng and by Wednesday naman ay mag-intensify ito into a severe tropical storm. Samantala, by Thursday or Friday naman kung saan nasa labas na ito ng ating area of responsibility, ay posible din po itong mag-reach ng typhoon category. At dahil nga po nasa karagatan pa itong si Bagyong Enteng ay hindi pa rin po natin inaalis yung posibilidad ng further intensification dahil nga po sa favorable conditions. At muli po, ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis, generally si Bagyong Enteng ay kikilos pa northwestward at maaari po itong gigilid dito sa may east po na sa karagatan silangan ng Luzon or posible din naman po itong maglandfall dito sa may Isabela, Cagayan area or kapag kikilos po ito ng mas pakanluran pa dito sa may northern portion ng Aurora. Kung saan either sa scenarios po natin kung ito man ay maglandfall dito sa may east ng northern Luzon or lumapit lamang dito sa may landmass sa silangan ng Luzon is hindi po natin or makakaranas pa rin po tayo noon ng mga malalakas na pagulan and hangin sa malaking area po ng mainland Luzon. So continuous monitoring po tayo at patuloy po na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Samantala, mapapansin din po natin itong areas under yellow circle kung saan itong areas po na ito, yung mga makakaranas ng mga maximum winds na dulot ni Bagyong Enteng. Kung saan meron nga po tayong wind signal number 2 na nakataas sa northeastern portion ng Camarines Norte, northeastern portion ng Camarines Sur, sa eastern portions ng Cagayan, Isabela, maging sa eastern portion din ng Quirino at eastern portion ng Kalinga. Samantala, meron din tayong wind signal number 1 sa southern portion ng Batanes, sa eastern portion
portion ng Abra, maging sa eastern portions ng Mountain Province at ng Ifugao, sa nalalabing bahagi pa ng Cagayan, Isabela at Quirino, maging sa eastern portion ng Nueva Vizcaya, and also nalalabing bahagi pa ng Aurora, sa eastern portion ng Nueva Ecija, eastern portions ng Bulacan, maging sa silangang bahagi din po ng Rizal at Laguna. And also, meron din po tayong nakataas na wind signal number 1 sa northern and southern portions ng Quezon, maging sa bahagi din ng Marinduque, rest of Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, Catanduanes, maging sa northern portion ng Masbate, kasama na dyan yung Ticao at Burias Islands. Kung saan yung mga areas na nabanggit nga po natin na ito, as makakaranas po sila ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Enteng, at posible po ito magdulot ng mga damages, lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light material. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan. Samantala, bukod po dito sa mga areas natin under wind signals 1 and 2, is makakaranas din po ng mga malalakas na ng mga bugso ng mga malalakas na hangin, dulot naman ng enhanced southwest monsoon. Itong area ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Pampanga, Aurora, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, maging yung bahagi din po ng Bicol Region at Visayas. At para naman po sa mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Enteng at ng southwest monsoon, sa kasalukuyan nga po habang binabaybay pa rin ni Bagyong Enteng yung karagatan, silangan po ng southern Luzon, is makakaranas nga po tayo ng mga malalakas na pag-ulan sa Camarines Provinces, Albay, Polillo Islands, maging sa southern portion ng mainland Quezon. Samantala, meron din po tayong heavy to intense na mararanasan ng mga pag-ulan sa Aurora, sa nalalabing bahagi pa ng Quezon, sa Catanduanes, maging sa bahagi din ng Masbate at Sorsogon. Samantala, meron din po tayong mga malalakas na pag-ulan sa Isabela, Quirino, Bulacan, Metro Manila, rest of Calabarzon, Marinduque at Romblon, dulot nga po yan ni Bagyong Enteng. Samantala, ang habagat naman po ay magdudulot din ngayong araw ng mga pag-ulan sa Mindoro Provinces. Sa Northern Palawan, kasama na dyan ng Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands, maging ang bahagi din ng Antique. And also, meron din mga pag-ulan sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, rest of Palawan, rest of Western Visayas at maging sa Negros Island Region. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, bukas naman po ng Martes, habang binabaybay pa rin po nito ni Enteng itong silangan ng Northern Luzon naman, is meron po tayong mararanasan ng mga malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi po ng Northern Luzon, partikular na yan dito sa Isabela, Cagayan, Abra, Apayao at Ilocos Norte. Samantala, mga malalakas din po na pag-ulan ng mararanasan sa Aurora, nalalabing bahagi pa ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, maging sa bahagi din po ng mainland Cagayan Valley. Samantala, ang habagat po natin patuloy din pong magpapaulan bukas dito sa Occidental Mindoro, Northern Palawan, kasama na yung Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands, maging sa bahagi din ng Zambales at Bataan. At meron pa rin po tayong mararanasan bukas ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Calabarzon, rest of Palawan, dito din sa bahagi ng Romblon, Western Visayas, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Bulacan. And by Wednesday naman po, patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan si Bagyong Enteng, kung saan sa Babuyan Islands, Apayao, Abra, Ilocos Provinces ay meron pa rin po tayong mga malalakas na pag-ulan na mararanasan. And also, moderate to heavy din po yung mga pag-ulan sa Batanes, mainland Cagayan at nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, maging sa area din po ng Ilocos Region, dulot pa rin po yan ni Bagyong Enteng. And also by Wednesday, patuloy pa rin po yung mga pag-ulan dito sa may western section ng ating bansa, partikular na yan sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, sa Northern Palawan, maging dito pa rin sa Metro Manila, Calabarzon, sa Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, sa bahagi din po ng Bulacan, sa rest of Palawan, Romblon at Antique.
So muli po, pag-iingat pa rin para dun sa mga kababayan natin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, and also makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU at local DRRM offices para po sa mga aksyon na kailangan po nating gawin para sa ating kaligtasan. At sa kasalukuyan naman po para sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, meron po tayong nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin niyan ng eastern coast ng Cagayan, Isabela, Aurora, sa bahagi din ng Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Provinces, maging sa Quezon kasama na dyan ang Polillo Islands, kung saan hindi po natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. And also makakaranas naman po ng katamtaman hanggang sa maalon na lagay ng karagatan itong northern seaboard ng Northern Luzon, western seaboard ng Central Luzon, maging yung western seaboard ng Southern Luzon at seaboards ng Western Visayas, kung saan pag-iingat pa rin po para sa mga kababayan natin na maglalayag sa areas na yan. Patuloy po tayong magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa, at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.